Ang bagong coach daw ng mga Converge Fiber Xers ay si Delta Pineda na at sooner daw than later magkakaroon ng anunsyo tungkol dito. At isa dito sa mga posibilidad na mga mangyari ay bitawan na nitong si Delta Pineda itong si Mikey Williams. Pero kasi mga naniniwala na baka itong si Williams ay i-trade na nitong si Pineda dito sa San Miguel para mabawasan na siya ng sakit ng ulo. Dahil alam naman natin na iyan talaga isa dito sa mga nagiging problema nitong si Delta Pineda at ng Converge, yung kontrata nitong si Mikey Williams na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pumipirma. Kaya nga sigurado na magkakaroon ng matinding issue dito if ever na hindi talaga pumirma si Mikey. Kaya nga siguro naisip niya na mas maganda na i-trade na to dito sa San Miguel dahil San Miguel siguradong kayang i-afford yung salary ni Mikey Williams. Ngayon, pwede kaya na ibigay ng San Miguel itong si Chris Rosales at yung first round draft pick nila kapalit ni Mikey Williams. Dahil sa totoo lang mababa na trade value ni Mikey dahil ang tagal na niyang hindi naglalaro dito sa PBA at hindi rin naman masyadong maganda pinakita nito nung naglaro sa Strong Group Athletics. Kaya nga kung sakasakali na ito ay ma-trade, baka si Rosales ang maging kapalit niyan. Kung ito tutuloy yung trade, sa tingin ko, hindi naman masasabi na malulugi dito ang San Miguel kahit na mawala si Rosales dahil magaling pa rin itong si Mikey Williams na player basta kinakailangan siyempre masiguro ng SMB na mabibigyan nila to ng oportunidad. Kaya nga mukhang ganyan talaga ang magiging plano nitong San Miguel sa ngayon. Kung sakasakali na itong si Chris Rosales ay i-trade kasama yung first round draft pick nila para dito kay Mikey Williams, okay na rin yan sa Converge kaysa naman yung sitwasyon ngayon na wala silang makuhang point guard at ang lumalabas pinagpalit nila si Jordan Heading para sa wala. Kaya pwede na si Chris Rosales kaysa naman yung wala silang nakuha. At nababanggit natin yung mga pagkuha ng mga players. Itong TNT Tropang Giga ay isa doon sa mga teams ngayon na mukhang gustong kumuha ng mga panibagong players. Yun nga lang nabanggit na ni Coach Chot Reyes na mababaw daw itong darating na draft. Ang sabi nga ni Coach Chot, parang one round deep lang. Ibig sabihin na first round lang yung magagaling na mga players na available. Kaya nga siguro hindi na nanghihinayang ang TNT na wala silang draft pick. Ang TNT ngayon ay walang draft pick dito sa first at second round. Third round pa lang sila kukuha. And I doubt kung kukuha sila ng player dyan dahil okay naman yung kanilang roster ngayon. Sabi nga ng iba sobrang lakas ng TNT, pwede na yung maka Grand Slam. Kaya nga hindi na ako magtataka kung talagang totally skip na nila itong darating na draft dahil mukhang wala naman talagang talent na available na magagamit at mag-fit para dito sa TNT Tropang Giga. Kung sakasakali na itong TNT ay magdesisyon na hindi na kumuha ng mga bagong players, sa tingin ko okay pa rin yan. Dahil meron pa rin naman silang yung core lineup nila ngayon ay super lakas at masasabi natin na pang Grand Slam talaga yung kanilang kalalabasan dito. Ngayon, if ever na itong TNT Tropang Giga ay magdesisyon na kumuha ng mga bagong player, kinakailangan siguro sa pamamagitan ng trade. Mas maganda na dyan na sila kumuha dahil itong mga players na ngayon na makukuha naman nila dito sa draft sa tingin ko, medyo maliit lang yung tsansa na magkaroon niya ng malaking sabihin na nating pagbabago o mayaambag dito sa TNT. Dahil nga yung lineup ngayon ng Tropang Giga, parang mas okay na yung sitwasyon ngayon. Dahil mas mahusay na yung mga players na nakukuha nila kaya hindi na siguro kinakailangan talaga na magdagdag pa ng iba pang mga players na kanilang magagamit. Kaya good news na to para dito sa Tropang Giga.